Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Oops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Oops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Oops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Oops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Unified Regional Response sa nararanasang energy crisis. Sa mensahe ni PBBM sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit, sinabi nito na walang anumang bansa sa Asia ang kakayaning tumindig laban sa pandaigdigang energy shock kung kikilos ito ng mag-isa. Pag-aamin ng Pangulo, naramdaman agad sa Pilipinas ang epekto ng pagkaantala ng supply ng langis kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Bagaman may mga pinaiiral ng aksyon ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis, hindi pa rin anya sapat ang mga interbensyong ito. Kaugnay nito, iginiit ng Presidente na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga regional partner para matiyak ang energy security, affordability at resilience. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibensal. Magandang hapon. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of KBP. Time now is 4 in the afternoon. Nationwide. The best music in the Philippines. Radio Natin Nationwide.
country-friendly station. Radio Natin. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company. MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isa-isa po ang ating orasan. Nagdalat na pong 2 minuto makalipas ang 4:00 ng magandang hapon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 16, 2026. At ika-27 naman sa buwan ng Shawwal, year 1447. Para naman po sa Hijri Islamic Calendar. Sa panguna po ng aming station manager, program na director, ng aming news writer, at sa ngalan po ng aming mga radyo natin patrollers, ng aming media technicians and engineers, and sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Arangkada Balita. Sa ngalan po ni na radyo natin Caroline Abbas at radyo natin Annalisa Abbas, ako po muna ang inyong makakasama. Ako po si radyo natin Noronisa Mamintal Kusain. Once again, ito po ang Arangkada Balita, ang panghapong news and public affairs ng himpilang ito ng DXTC 95.9, radyo natin Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. 5 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ang time check na yan ay hatid sa atin ng Ministry of Labor and Employment or MOLEBARM sa pamuno po ni Minister Dato Muslimin G. Sema. At then of course, oras hatid sa atin ang Al-Raiz Coca-Cola Ventures Corporation sa pamamahala po ni Sir Abedin Ali. And of course, oras ay din sa atin
ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITP. And oras mga kaibigan ay atid din sa atin ng Surge Watch Service Center. Mga kaibigan, ngayong araw na po ito ay special po ang episode na ito ng Arangkada Balita dahil maya-maya po ng konti ay meron po tayong mahahalagang pag-uusapan, ano ho? Na kung saan ay meron po tayong special na guest o makakasama at makakapanayan po through phone patch. Kung kaya't antabayanan po natin yan mga kaibigan, ano ho? Dahil meron tayong mahalagang topic na pag-uusapan, ano? So, isa pong abogado ang ating makakasama maya-maya po konti. Marami po tayo pag-uusapan tungkol po sa batas at meron po tayong specific na topic. At ito po mga kaibigan ay tungkol po sa tinatawag na international child abduction. So, mamaya ay antabayanan po natin yan, ano? Oo. Dahil bibigyan po tayo ng kalinawan tungkol po sa nabanggit natin na topic. 7 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At naku, ramdam na ramdam po natin mga kaibigan. Ito pong sobrang maalinsangan. Napakainit po ng sikat ng araw. Na kung saan po mga kaibigan ay gaya po ng ating laging pinapaalala sa programang ito. At sa iba pang programa po ng ng himpilang ito ay lagi po sana natin lagi po sana tayo magbaon ng tubig. Wag po natin hayaan na tayo ay ma-dehydrate. Oo, kasi talaga pong hindi po na natin mapipigilan ito pong init ng araw. At kaugnay nga sa panahong ito mga kaibigan ay tayo po ay nalulungkot dahil kabilang sa mga delegate mula po sa Barmaa na tinatawag, ito pong kasalukuyang ginagawa na Barmaa Meet or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association ay isa pong malungkot na balita, dahil isa pong guro ng inatake po ng stroke habang nasa isang laro. Naku po. Talagang malungkot na balita ito, So, ang guro na ito mga kaibigan ay kilala bilang opisyal sa larangan po ng taekwondo. Ayan. So, ang bigla umano siyang inatake ng stroke habang nasa gitna po siya ng isang laro sa loob po ng Iranon Palace bandang alas 5 ng hapon kahapon. So, kahapon po yan. So, hanggang ngayon ay talagang mainit po talaga ang sikat ng araw, So, ang biktimang ito, mga kaibigan, ay kinilalang si Katubig Catalino Jr. mula ho sa Basilan Division. So, ang kasalukuyan pong ginaganap dyan po sa may parang Maguindanao del Norte. So, ang naging host po sa palarong ito ng Barmaa ay ang probinsya po ng Maguindanao del Norte, particular dyan po sa Municipality of Parang, mga kaibigan. So batay po sa paunang ulat ay ito pong insidente na ito naganap habang nasa labi ng nasabing gusali ang guro at nakikipaglibang po. So bigla na lamang itong nakaramdam ng panghihina dahilan upang agad siyang tulungan ng mga taong naroroon sa lugar. At dahil po sa agarang pangangailangan ng medikal, ay mabilis siyang isinugod dito po sa lungsod ng Cotabato, particular sa may Cotabato Regional and Medical Center upang mabigyan po ng lunas.
At presently po ay wala pa pong inilalabas na karagdagang detalye hinggil po sa kanyang kalagayan. Pero sana ho ay magiging maganda ito pong resulta. At sana ho ay malalampasan ng naturang guro. Ito pong nangyari sa kanyang buhay. It's 10 minutes makalipas ang alas 11 po ng magandang hapon or alas 4 ng magandang hapon. At ito pa rin po mga kaibigan ang programang Arangkada Balita. Gaya po ng ating nabanggit kanina, huwag po kayong mawawala. Makakasama niyo po kami hanggang alas 5 ng hapon ngayong hapon ng Huwebes. Para po sa special edition na ito ng Arangkada Balita. Samantala mga kaibigan ay nagpamalas po ng matibay na pagkakaisa at suporta ito pong 8 munisipalidad sa Special Geographic Area or SGA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ay para sa isinusulong na BTA Bill number 431. Kasunod po ng isinagawang public hearing ng Committee on Local Government. So pinangunahan po ang pagdinig ni Member of the Parliament Attorney Nagib Sinarimbo na siya pong namumuno sa nasabing committee. So sa talakayan po ay binigyang pansin ito pong panukalang batas na naglalayong palakasin at palawakin ho ang mandato ng Special Geographic Area Development Authority or itong tinatawag na SGADA. Ayan, inuulit ko po, ito pong talakayan ay sa naturang talakayan po ay binigyang pansin ito pong batas o panukalang batas na naglalayong palakasin ho ang at palawakin ito pong mandato ng Special Geographic Area Development Authority or SGADA. Yan, SGADA na tinatawag. Ang panukalang ito mga kaibigan ay meron pong layunin na magkaroon po ng mas malinaw na sistema ng devolution o ito pong paghahati ng kapangyarihan sa loob po ng Special Geographic Area at or ng SGA upang mapabilis at mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko sa mga residente, no ho, na nakapaloob din po mga kaibigan sa panukala ito pong paglalaan ng tinatayang 320 milyong piso. Ayan, na pondo para po sa SGDA upang ito ay masuportahan ang implementasyon ng mga proyekto, ng mga projects at programa sa naturang lugar. So ayon po kay Attorney Nagib Sinarimbo po mga kaibigan, kapansin-pansin umano na ang malawak na suporta mula po sa iba't ibang sektor ay na nagpapakita ng mataas na posibilidad na maaprubahan ho ang panukala bago ho ang susunod na halalan. So maging ang mga mamamayan ng Special Geographic Area umano ay umaasa na agad itong maisabatas. At nagpahayag din ng kanilang suporta ang mga lokal na opisyal, kabilang po sina Special Geographic Area Administrator Boots Malangho. And naniniwala umano siya na makatutulong ito pong panukala sa pagpapabuti ng pamamahala at serbisyo sa kanilang nasasakupan. Samantala ho mga kaibigan ay muli hong umusbog ang usapin hinggil po sa planong gawing ganap na lalawigan na ito pong Special Geographic Area.
At nilinaw din po ni Attorney Senarimbo na ang kapangyarihang magpasya ukol dito ay nasa Kongreso at hindi raw umano sa Bangsamoro Parliament. Ayan, kaugnay nga po sa usap-usapin na muling umusbong o ito pong planong gawing ganap na lalawigan or province. Isa pong province itong Special Geographic Area. So inuulit natin ayon po kay Attorney Senarimbo mga kaibigan, ay ang kapangyarihang magpasya ukol ho dito ay nasa Kongreso at hindi po sa Bangsamoro Parliament. Isa rin sa mga balakid ang kakulangan dito po sa lawak ng teritoryo ng Special Geographic Area upang matugunan ito pong itinakdang requirement para po sa pagiging probinsya. So, aside from that lawak ay ito pong bilang ng populasyon, So, ibig sabihin hindi pa po talaga na-meet yung dapat na magiging bilang mga kaibigan ng populasyon para maging isang probinsya ito isang lugar o ito pong Special Geographic Area mga kaibigan. Sa kabila po nito ay tiniyak po ng mga kinauukulan na patuloy po silang maghahanap ng mga paraan upang maisulong ang nasabihong layunin habang pinaigting po ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga mamamayan. It's 17 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Ito pa rin po ang programang Arangkada Balita. At hanggang alas 5 po ng magandang hapon, tayo po ay mapapakinggan Monday to Saturday. So, from Monday to Friday, ay syempre makakasama po natin dyan si RN Caroline Abbas and RN Annalisa Abbas. And of course, meron tayong Saturday edition. Ayan po ay makakasama natin ang aking partner. Makakasama po ninyo ang inyong lingkod and of course ang aking partner si radyo natin na Annalisa Abbas. It's 18 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at kabilang pa rin mga kaibigan na sa mainit na usapin ngayon. Kasing init ng panahon ay ito patuloy or ito pong biglang pagtaas ng petrolyo o produktong petrolyo. Subalit sa mga ngayong week na ito ay alhamdulillah dahil may good news tayo dahil meron natuhad yung sinasabi nilang rollback. And if I'm not mistaken, umabot yata sa 148 pesos kada litro. Ito pong diesel o ito pong crudo. Tama ba? Or sa ibang lugar nga ay meron nasa 170 plus. Umabot po yun. Buti na lang at hindi umabot ng 200 pesos dahil talaga pong pahirapan po sa ating mga kababayan. Especially yung may mga negosyo na ang negosyo ay nagagawa through transportasyon. Talaga pong affected ang kanilang negosyo pag nangyaring tuloy-tuloy na pag umabot, lalo na umabot sa 200 pesos kada litro. Oo, ito pong presyo ng crudo o itong diesel. So sa ngayon mga kaibigan, starting this week, ay good news dahil bumabaho ng 20 pesos, tama ba? 20 or nasa 10 pesos plus itong pong rollback na nangyari sa presyo ng petrolyong produktong petrolyo.
And if I'm not mistaken, last time ay umabot ng 149 yung ganon, yung naranasan ng inyong lingkod. But then, as of this moment, ay umabot na ng 119 pesos. So, magkano ba ang ibinaba? Nasa 20 plus, tama ba? Nasa 20 plus pesos. So, this week ay pababa ng pababa. So sana tuloy-tuloy na ito, ano? Kasi napaka hirap po sa panig po ng mga negosyante. Or syempre sa mga lahat po tayo dito apektado, hindi lang po talaga negosyante, ano? Kasi syempre lahat tayo ay meron ding ginagamit or dito tayo mapupunta sa ibang lugar kung walang mga sasakyan, kung walang mga pampasada, pampublikong sasakyan, kung walang ganon. So, apektado po yung mga pamasahe natin. Tumaas po yung pamasahe natin, of course. Sa mga commuters, hindi pwedeng sabihin na hindi sila affected, ano? Talagang affected din sila dahil tumaas na rin ang pamasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan. So I hope ito pong good news na ito ay tuloy-tuloy na ito, ano, na magro-roll back. At sana ay babalik sa dati. Magkano ba yung dati? Nasa 50 pesos plus, tama? Oo, yung nasa 60 pesos plus yung diesel or crudo. At nasa 40 plus naman ito pong gasolina. It's 22 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Sa kasalukuyan po mga kaibigan ay atin pong kinukontak, ano? Ito pong linya ng komunikasyon ng magiging guest natin o magiging makasama natin ngayong hapon para ho sa isang mahalagang topic, ano, na pag-uusapan. So, ito po ay tungkol sa batas ng international child abduction. So, isa hong abogado ang makakasama natin. So, as of now, ay patuloy nating kinokontak ang linya ng komunikasyon sa ating pong magiging guest. Okay? So, antabayanan po natin yan mga kaibigan. It's 23 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Tayo po ay magbabalik makaraan lamang ng ilan sa ating mga paid commercials. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic.
Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916 3574 888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed on Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangacc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radyo natin. 28 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Tayo po ay nagbabalik sa programang Arangkada Balita. At gaya po ng ating nabanggit kanina mga kaibigan, ay ang episode na ito ng programang Arangkada Balita ay special dahil meron po tayong magiging kasama, no? Makakapanayam through phone pods na kung saan po ay mayroon po tayong pag-uusapan na mahalagang topic, ano? At a specific na topic. Ito po sa hapon na ito mga kaibigan, na kung saan ito po ay gaya po ng ating nabanggit ay tungkol ho ito sa International Child Abduction. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kaibigan dahil nasa linya na po ng ating komunikasyon. Ito pong ating makakasama ngayon, ano? Na walang iba kundi si Attorney Francisco Británico. Siya pong founder ng FCB Law Office. Okay, good afternoon. Attorney, good afternoon ho. Kumusta ho ang linya po natin dyan? Salamat po sa pag-dinig sa amin. Okay, so ayan, okay po. Alhamdulillah dahil okay po ang signal ni Attorney Británico. So, once again po, good afternoon. Ito po si radyo natin, Noronisa Mamintal Kusain,
ng Arangkada Balita. Ito po mga kaibigan, ito po Sir Attorney ay panghapong edisyon ng News and Public Affairs ng himpilang ito ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City at tayo po ay napapakinggan worldwide sa aming pong FB page ang Radyo Natin na DXTC 95.9 FM and of course napapakinggan din tayo sa pihitan ng mga radyo na 95.9. So bumati po muna kayo attorney sa ating mga tagapakinig ngayong episode ng Arangkada Balita. Go ahead. Oo nga po, talagang napakainit po ng panahon. Kumusta ho dyan sa Metro Manila ho, attorney? Oho, talagang summer na summer ho ang dating ano. So unang-una ho attorney ay tayo po ay nagpapasalamat dahil sa kabila po ng inyong mga hectic schedules ay nabigyan po kami ng pagkakataon ang programang ito na makasama ka para po maging bahagi ka ng episode na ito ng Arangkada Balita. So bago po tayo attorney sa ating pong topic ay nais po muna nating nais po muna nating alamin kung sino ho ba si Attorney Francisco Británico para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito. Attorney. Marami sa mga kaso namin ay may kinalaman sa may international na aspeto. Kaya dahil marami tayong kababayan na nasa iba't ibang parte ng mundo, yung mga kanilang kaso or kanilang mga concern na in particular kung tungkol sa pamilya o tungkol sa pag-aari ay dahil na mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao ay meron pong concern na inaasikaso namin for them dahil po nakokontak nila kami through kung saan ang bahagi ng Pilipinas or ng mundo. Okay. So, attorney, konting background lamang po sa FCB Law Office or firm para ho malaman din ng lahat saan po ito based at allocation and paano po makontak. Kami po ay based sa Makati, doon po dito sa Metro Manila, and ang aming practice po ay has to do with, well, medyo broad ang practice namin with different things involving family, commercial matters, and also other aspects. Pero kami po ay essentially law office na nag-aasikaso ng legal concerns. At isa kasama po doon ay sometimes yung tinatawag nating parental adoption across international borders. Okay. So, thank you very much, attorney. And let's proceed to our main topic para po sa hapong ito. At gaya po ng ating... Ano po yan? Yes, para po sa main topic natin o pag-uusapan natin sa hapon na ito po mga kaibigan ay tungkol ho sa international child abduction. I'm afraid yung signal po is a bit difficult or... Okay. So, ganito ho, attorney, ganito ho. Oo. Pero kung sa monitor namin na attorney ay maganda ho ang signal. Oo. So, yung sa output natin, sa live streaming natin, at the same time, sa pihitan ng ating mga radyo, ay malinaw ho ang inyong boses at naiintindihan po ng maayos, attorney. Oo. Ganito ho. Okay? Okay po ang ganito? Opo. Yes, ma'am. Ayan. Okay. So,
Ang gaya po ng nabanggit natin kanina, ito pong topic natin ngayon, attorney, ay ito pong tinatawag na international child abduction. So, syempre, dito sa Pilipinas ay alam po natin na di po kaila sa atin, na ang mga Pilipino, especially yung mga OFW, ay meron ng mga partners na ibang lahi, tama ho ba? At karamihan po niyan ay talagang hindi po yan makakaila sa atin. So, siyempre, ang topic natin ngayon, pag-usapan natin about ano ba to para po malaman ng mga tagapakinig natin ng ano ba tong international child abduction na tinatawag. Yes. Well, specifically po, ito po ay international parental child abduction. Nabanggit po ninyo na may mga OFW tayo na kababayan na sometimes meron po silang partner na taga ibang bansa at meron din mga pamilyang OFW, parehong Pilipino, na nakabase na sa ibang bansa. Tapos, maaari pong nandun sila kasama ang kanilang anak. Nagtatrabaho sila at rin lumalaki ang mga bata. Tapos, kung magkaroon sila ng pagkakahiwalayan or disagreement, pwede po mangyari na yung bata ay dinadala mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas nang walang pahintulot or pag-agree ng kabilang magulang, ng naiwan na magulang, or pwede rin sitwasyon na yung bata ay, ang usapan nila ay magbabakasyon lamang sa Pilipinas. Tapos, ang nangyari instead ay yung bata ay hindi na po binabalik doon sa bansa na kung saan sila lumaki. At pwede rin vice versa, pwede rin reverse ng sitwasyon na kung nangyari po ay naka-base sa Pilipinas yung pamilya, tapos bigla pong dinala sa kabilang bansa yung bata na walang pahintulot ng isang magulang, ay yun rin po ay isang sitwasyon ng international parental abduction. At may batas po sa Pilipinas na base sa international treaty na mayroong mga remedy or mayroong paraan na para masolusyonan ito para mabalik yung bata kung saan po siya nanggaling or lumalaki. Okay. So, pwede bang, ito po ay isang crime, attorney? Isa po ay labag sa batas pero hindi siya crime. Sa ating, yung batas po na ito ay yung Hague Abduction Convention. This is an international treaty na pinirmahan ng Pilipinas. Sumali po tayo ito sa international treaty na ito noong 2016. Tapos yung ating Korte Suprema ay gumawa ng implementing rules noong 2022 at 2023. At ito po ay patakaran na kung may mangyaring sitwasyon na ganito, ay nagbibigay ng paraan para mabalik yung bata sa bansa na kung saan siya kinuha. Pero, hindi ito crime in the sense na magkakaroon ng criminal penalty at maaaresto at makukulong yung magulang na gumawa nito. Dahil unang-una sa batas ng ating bansa ay it's not actually possible to criminally kidnap your own child. Dahil sa revised penal code natin ay excluded po sa kidnapping kung sarili mong anak ang kinukuha mo. Pero yung paraan po na pagkuha ay nagbibigay ng remedy ngayon, itong Hague Abduction Convention, itong treaty na pinagdahan natin, kahit hindi siya krimen, nagbibigay pa rin ng mandate na dapat ibalik yung bata kung saan po nanggaling or saan siya kinuha. Okay. So, yaman din naman na pag-usapan dito pong tinatawag na Hague Convention. Ano po ba ito, attorney? Para po maliwanagan yung ating mga tagapakinig. Ano po ulit, ma'am? Ano pa itong tinatawag na Hague Convention? Yung, ano po yung medyo nag-break up po ng konti. Dahil na pag-usapan po itong Hague Convention, ano po ba ito? The Hague Abduction Convention. Yes, ma'am. The Hague Abduction Convention is an international treaty. Nagsimula siya noong 1980 pa. Tapos over time, maraming bansa ang pumirma nito. So it's an international agreement between countries na naging miyembro sila isa't isa until 2016 po ay Pilipinas din ay naging miyembro. And at present, between the Philippines, it is enforced between the Philippines and 45 other countries na kung may bata na kunin mula sa Pilipinas,
dalhin sa kabilang bansa na walang pahintulot na magulang, or kung may bata na kinuha mula sa kabilang bansa at dinala sa Pilipinas na walang pahintulot na magulang, yung agreement between those countries dahil sa Hague Abduction Convention ay dapat magkaroon ng mabilisan na proseso kung paano mai-order ng korte sa bansa na ipabalik doon sa kabilang bansa yung bata kung saan po nanggaling. Yun po yung basic na Hague Abduction Convention. Yun po yung basic agreement in terms ng agreement. Oo. Konting halimbawa lang po, attorney. For example, sa United States, mangyayari kapag sa US country, kinuha yung o itinakas ang bata papuntang Pilipinas. So ano ang proseso na mangyayari dyan? Na alam naman natin na ang US ay isa sa mga bansa na pumirma sa treaty. Yes, ma'am. Like I said, this is actually a treaty. It's an agreement between countries. Yung mga bansa na involved, they need to agree na between them, yung agreement is enforced. So, nabanggit ko na mayroong 45 or so countries na the treaty is enforced with the Philippines. Estados Unidos po ay hindi pa kasama doon sa mga countries na yon. So, meron po tayong mga other countries where it is already enforced. Like, for example, Germany, Italy, Japan, Ireland, the Netherlands, even Russia, Spain, at marami pa po. Pero sa ngayon, hindi pa po kasama ang United States doon sa mga countries with which itong rule na ito will apply with respect to the Philippines. Okay. So, sa ganong sitwasyon, kung United States po kinuha yung bata mula sa United States tapos dinala po sa Pilipinas. Yung remedy po ng naiwan na magulang ay mag-file ng ordinaryong kaso dito, which is for child custody. Okay. Instead of the case for the return of the child under the Hague Abduction Convention, dahil may separate po na proseso yung na binigay sa atin for the return of the child under the treaty, mapipilitan po mag-file yung magulang ng ordinary na child custody case na instead of under the rules set by the Hague Treaty, ito po ay instead set under the rules ng ating traditional na family code. Opo. Which is actually mas mabagal po yung proseso natin sa family code at mas in many ways mas difficult po na ma-enforce yung ruling or makakuha ng court judgment for the return of the child. Pero kung yung bata po ay kinuha, for example, galing sa Mexico or like I said, Japan or Greece or France, dahil nga po ang ating mga kababayan or mga Filipino children and families can be all over the world. If it's any one of those 45 or so other countries, pwede pong mag-apply itong treaty na ito at pwede pong mabilisan na the child would be returned from that country to the Philippines or vice versa, from the Philippines to this country. So, ayun po yung sitwasyon kung if it's a treaty member country and then siya po ay may bata na naging involved na kinuha labag sa kagustuhan ng isang magulang. So sa kasalukuyan, attorney, nasa ilang countries ba ang nasa member nitong treaty na to, ang Hague Convention? Could you see that again, ma'am? Sa kasalukuyan ho, nasa ilang country po ang member ng treaty ito? Sa kasalukuyan, ilang countries ang enforce yung treaty between the Philippines and those countries? Yes. Mga about 45 po. Okay. Sa aking bilang 43 or 45. Okay. So marami-rami na rin compared sa, and every day po siguro every few months or so nadadagdagan po yan kasi over time other countries will elect to agree that the treaty will be enforced between the Philippines and that country. So the last one, for example, that I'm aware of, mga I think a few months ago, may nadadagdagan po yan every time. So
For example, last month, nalagdagan tayo ng Iceland and other, so ganun po. And then last year, nalagdagan pa po ng ibang bansa. Okay. So, attorney, ano ba ang mga kailangang patunayan para po masabing Hague case nga ito? At ano ba ang mga elements? Yes. So, yung sitwasyon po ay kung mayroong bata na nakasanayan niyang siya po ay nakatira sa isang bansa, tapos dinala siya ng walang pahintulot ng isang magulang, ang kumuha sa kanya normally ay yung kabilang magulang. Ang kailangan patunayan ay 1, na habitual resident po siya ng bansang pinanggalingan. 2, na dinala po siya dito sa Pilipinas na walang pahintulot or ayaw siyang ibalik. For example, nagkaroon ng bakasyon, tapos nanatili sila dito ng isang linggo, tapos pagkatapos ayaw na pong ibalik. Or tapos po yung na meron pong karapatan yung magulang na naiwan na makasama niya dapat yung bata or na na-violate ng kumuha na magulang. So if those things are proven and mapakita that the treaty is enforced between that country, let's say Poland and the Philippines, then ang gagawin po ay magpa-file ng kaso sa korte. Tapos magkakaroon ng mabilisan na court trial para po ipabalik yung bata doon sa pinagkunan na bansa. Custody matter po ba ito, attorney? At saka ano po ba yung best interest ng child? Best interest of the child is the standard by which the case is actually ruled. Yung best interest of the child po, ito po yung totality ng circumstances na titingnan ng korte. Ang titingnan po, kasi normally po, dahil bata ang involved, sa pananaw ng batas, sa pananaw po ng pinirmahan natin na agreement at ng rule na ginawa ng Supreme Court, sa sitwasyon na ganito, what is in the best interest of the child is mayroong pong continuity, na meron pong hindi po na-i-interrupt o hindi nababalaga. Babalaga ba yung kanyang pagkakatira sa isang lugar na hindi siya kukunin ng biglaan. So, yung kanyang security and feeling of safety is violated by the taking. And so, ang pananaw ng agreement, ng treaty at ng rules ng Supreme Court ay if the child is taken, it is against the child's best interest for that taking to have happened, and dapat ibalik po siya. So, ibalik po siya dun sa kabilang bansa kung saan siya lumalaki, and then yun po yung kinabubuti ng bata. So, kaya po meron tayong ganitong agreement, kaya meron tayong ganitong klaseng kaso to enforce that. So, attorney, paano ho kung hindi member ng Hague Treaty ang bansa? Wala na bang habol? Kung hindi po member ng Hague Treaty yung bansa, may iba pa namang remedy, pero hindi sila ganun kasing efficient or kasing dali in a way to implement. Ang kinagandahan po kasi ng rule natin under the Hague Abduction Convention na binigay sa atin ng Korte Suprema ay kung may karoon ng kaso na ipa-file sa korte na for the return of the child, let's say po ay yung nag-file ng kaso sa Cotabato, tapos pinapabalik po yung bata kung saan sa bansa kung saan siya kinuha. Sa rules natin, within 90 days po, dapat magkaroon na ng desisyon yung trial court, yung family court kung saan final yung kaso. Within 90 days, dapat mababalik na po yung bata. Pero sa ibang remedy, kung hindi po, let's say nga, Estados Unidos or United Kingdom, doon po kinuha yung bata and the treaty is not yet enforced between the Philippines and those countries. Kung mangyari po yun, hindi po makakapag-file ng kaso under the Hague Abduction Convention, not under that rule. Instead, mapipilitan po sila mag-file ng kaso under the Family Code of the Philippines. Na yung ordinary rule natin on child custody cases. And mas mahirap po kasi yung under the Hague Abduction Convention, within 90 days from filing, dapat may decision na po yung korte. Pero sa ibang patakaran, umaabot po yan ng maraming buwan, umaabot po ng taon bago magkaroon ng desisyon. And then kung magkaroon man ng desisyon in favor of the left behind parent, well, first of all, mahirap po magkaroon ng desisyon na in favor of a left behind parent under
kung child custody case ang i-file mo, but kahit magkaroon ng favorable na desisyon, it's entirely possible na mag-file ng appeal yung kabilang panig. Pati aakyat nila sa Court of Appeals, limit all the way to the Supreme Court. So, taon po ang aabutin ng kaso. Whereas yung under the Hague Abduction Convention or kung may international parental abduction, yung bata po ay within 90 days, magkakaroon ng desisyon yung korte. Tapos enforceable po agad yan. At pwede na pong ibalik yung bata dahil na po nang mag-order yung korte na ibalik na yung bata and then ma-escort po sila sa airport at babalik agad. At wala na pong, hindi po madedelay yung pag-implement yan. Actually, hindi na po pwede mag-file ng motion for reconsideration yung kabilang panig. So, mabilis po siya. It's very decisive. Oo. So, attorney, so far, meron na ba kayong mga nahawakan na cases ganito na yung isang country ay hindi ho member ng Hague Convention at yung isa ay meron. So, anong mga usually na na-experience niyo diyan? Gaano katagal yung inyong go ahead. Yung sitwasyon normally is of course may pamilya na often in our case when we file a case here, itong pamilya ay based sila overseas, tapos isang magulang. In one case, actually in both cases that I'm able to mention right now, there is a situation is ang usapan ng dalawang magulang ay dadalhin ng isang magulang yung mga bata sa Pilipinas para magbakasyon. Tapos pagkatapos nun, ayaw na po nilang payagan ibalik. Tapos napipilitan pong bumalik, pumunta dito yung isang magulang para mag-try makipagnegosasyon. Tapos hindi po pumapayag. Tapos wala na po siyang choice kundi mag-file ng kaso or na i-order ng korte. Pagbalik. And sa karanasan po namin ay, unang-una, yung rule na ito was only issued by the Supreme Court, yung final version ng 2023. So, actually, marami po tayong kababayan na hindi nila alam yung sitwasyon nila might be covered by this. And maraming mga sitwasyon that they don't know that they can, karapatan po nila mag-file ng kaso sa ganitong klaseng kaso. And yung decision, umaabot naman po na alam ng mga family court natin na yung patakaran na binigay ng Supreme Court ay dapat mabilis yung kaso. Tinatry po nilang sundan talaga yung timetable na binigay ng Supreme Court. Mag-file po tayo ng kaso and then within 90 days magkakaroon po ng desisyon. Yun po yung kanilang ginagawang dahil sinusundan po nila yung rule. Okay, attorney, dahil ang oras natin ay medyo kinakapos na tayo, no? So, eto po, pag natin konting kung paano ba itong tinatawag na pwede niyo pang mabanggit sa amin ang cost nito. Halimbawa, itong mga legal requirements at saka timeline at saka cost. Okay. Legal requirements po nito ay kailangan po natin patunayan sa korte na yung bata ay kinuha mula sa kabilang bansa at dinala dito sa Pilipinas. So kasama sa requirements ay magsasubmit po tayo ng dokumento galing sa Bureau of Immigration at pinasok po dito sa Pilipinas yung bata. Dumaan po siya sa immigration at na dumating siya noong certain date. Dahil rin po, yung kasong ito can only be filed within 1 year of the child's taking or unlawful retention. So dapat within 1 year na kinuha ng labag sa batas yung bata, labag sa kagustuhan ng kabilang magulang yung bata, makapag-file ka ng kaso. If you wait for over 1 year, hindi na po tayo papayagan ng korte na ipag-proceed yung kaso. So that's one po. Ayun po yung number 1. Kailangan po may documents showing na pumasok sa Pilipinas yung bata. Kailangan rin po ng documents katulad ng medical records or school records na nagpapatunay na yung bata actually doon nakatira sa kabilang bansa. And then magsasubmit din po tayo ng affidavit ng magulang na naiwan kasama ng kanyang notaryado na notarized na petition. At lahat ito isasubmit sa korte. Yung korte naman, pag natanggap niya ito, magpapadala siya ng instruction sa kabilang magulang na kailangan mong sagutin itong complaint or yung petition na final. Tapos bibigyan ng pagkakataon yung parehong panig na magpresenta ng kanilang ebidensya. Pero kung hindi sila mag-present, lalo na yung respondent,
aabot na rin po sa decision yung korte within 90 days, whether or not mag-submit ng ebidensya yung kabila. Tapos magkakaroon po ng desisyon. So, ayun po yung proseso. It's a court trial, pero mabusisi po talaga siya. Kailangan, before you file your documents, dapat siguraduhin po ninyong buo at kompleto yung dokumento dahil mabilis yung proseso at hindi ka papayagan ng korte after you file na magdagdag ka pa ng parang belated na additional documents. Once you file, dapat buong buo at kompleto na. One time lang po yung filing natin. Dahil nga po yung rule is within 90 days, dapat matapos agad yung proseso. So pinipilit ko ng korte na kung magpa-file ka sa ganito, dapat mabusisi at buo na ang isasabit mo. Yung kabilang panig, dapat sumagot sila agad. Kung either side ay hindi gawin na maayos yun, matatalo po sila sa dahil ibabase po ng korte doon sa anong nasa harap niya, kung anong magiging desisyon niya. Okay, attorney, sino ho pa ang dapat na mag-file? Saan po dapat mag-file, ma'am? Oo, sino ho ang dapat na mag-file pag may mga kasong ganito? Yung pag-file po ng kaso, normally, ang mag-file niyan ay yung magulang na naiwan. Okay. Kailangan po i-file siya doon sa city or province. Doon sa family court or regional trial court ng city or province kung saan matatagpuan yung bata, kung saan po dinala yung bata. Okay. Or at least kung saan nakatira yung magulang na kumuha sa bata. Okay, maraming salamat. So, attorney, balik ho tayo doon sa thank you very much sa mga, at least kahit pa paano ay naaliwanagan po ang ating mga kababayan na nakikinig sa ngayon, At balik ho tayo doon sa FCB Law Office na kung saan kayo po ang founder. So, meron po kasi nagtatanong dito kung meron bang free initial assessment ang isang kliyente kung sakali na i-contact po ang inyong office? Yes, certainly, ma'am. Actually, ang siguro pinakamadaling way para makontak kami para dyan, meron po kaming website, www.lawyerphilippines.org. In fact, meron po kaming form dyan sa aming address na kung pumunta sila sa aming website, ay i-fill out na lang po nila yung kanilang katanungan, pwede nila pong ibigay yung sitwasyon, and then usually po ay nasasagot po namin yung mga katanungan, especially sa topic na ito. So, if they would like to contact us, we are at www.lawyerphilippines.org. Ayan. Ito po yung aming opisina at address, and yung mga detalye po ng office namin ay nandoon din po. Okay, attorney, samantalahin po natin ang pagkakataong ito na malaman ng ating mga kababayan kung ano ba ang pinaka-specialize ng inyong office o inyong firm, na pwede pong maipagmalaki. Dahil alam po natin na sa dinami-dami naman po ng law firm dito po sa buong Pilipinas, ay syempre may mga nandun po, hindi maiwasan na magkakaroon ng agam-agam ang ating mga kliyente, ang ating mga kababayan, lalo na sa usaping batas ng Pilipinas at international law, attorney. Yung practice areas po ng aming law firm, ma'am, kami po ay siguro with respect to this na pag-usapan namin, one of the things that we specialize in ay yung cross-jurisdictional or cross-border na cases. Meron pong mga kaso na merong involved ay dalawang bansa, Pilipinas, tapos kabilang bansa. Normally po ay yan po ang kasama sa aming nagiging specialized na particular practice, or whether it's inheritance or foreign adoptions or even foreign divorces, and at itong international parental adoption. So typically po ang nagiging sitwasyon ay kung meron pong cross-border or international aspect na kaso, yan po ay kasama sa aming nagiging specialization. Whether it's a family law matter or a commercial law matter, kami po ay i-address typically cross-jurisdictional or cross-border na legal matters, ma'am. Okay. So, maraming salamat, attorney. So, last na lang ho ay inyo pong parting word para po sa mga nakikinig na kababayan natin, especially ho dito po sa Bangsamoro. Go ahead, attorney. Salamat po ulit sa Ma'am Lauren Misa. Salamat po sa nakikinig dito sa radyo natin, sa Kada Balita. At sana po ay nakatulong kami, nakapagbigay kami ng impormasyon that
kung might have bearing on even one person, we would be very happy that nakatulong siya. Ayan. Maraming po salamat, Attorney Francisco Británico, sa ibinigay niyo po na oras para po sa programang Arangkada Balita. Mabuhay po kayo. Mabuhay rin po kayo, ma'am. Magandang araw. Salamat. Alright, mga kaibigan, yun po ang atin pong naging special na guest sa programang ito ng Arangkada Balita. Special edition po ng Arangkada Balita. None other than Attorney Francisco C. Británico. At sana ay kahit papaano ay nakapagbigay tayo ng kaliwanagan sa ating mga tagapakinig. Lalo-lalo po sa mga kaso na napag-usapan natin tungkol sa international child abduction. So wala na to tayong oras, marami pa sana tayong itatanong dahil kinapos na to tayo ng oras dahil alas 5 na ho. Ano pa nga ba kundi tayo ay unti-unting mamamaalam na sa programang Arangkada Balita. So hanggang sa muli ho mga kaibigan, hanggang bukas, hanggang Saturday edition ng programang Arangkada Balita. So sa pangunguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, and of course, sa ngalan po ng aming mga radyo natin patrollers at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITP. Ako po ang inyong nakasama sa araw na ito ng Huwebes. Ako po si radyo natin na Noronisa Mamintal Kusina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside, and if deliciously fried,